Hi, Sir Creepy P. Ako si Caseline, nakatira somewhere in Mindanao. Pumunta ako dati sa Cebu para maging working student. Mahirap pag malayo sa pamilya. Pero thankful naman ako kasi mabait ang kaibigan at amo ko sa Cebu. Gusto ko lang po i-share ang kwento kong kababalaghan na nangyari sa akin sa Ukay-Ukay. Mga February 10, 2015, Tuesday. After class, pumunta ako sa Ukay-Ukay para maghanap ng masusuot para sa JS prom. Nakita ko agad ang isang napaka-attractive, simple yet elegant na color blue cocktail dress. Sinukat ko. Kasyang-kasya. Kaya hindi ako nagdalawang isip at binili ko na. Bago ko siya iuwi, sinigurado ko muna na walang sira or mantsa. Pag-uwi ko ng bahay, inilagay ko agad sa closet ang blue cocktail dress na binili ko. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ko, bigla akong nanaginip ng isang babae na aksidente. Napabangon ako sa takot at hindi na nakatulog ulit. Alas 4:30 ng madaling araw. Habang naliligo ako, parang pakiramdam ko may sumisilip at nakatingin sa akin. Pero hinayaan ko na lang. Pagkatapos kong maligo, dali-dali akong pumasok sa kwarto para magbihis. Tapos, diretso kusina para magluto ng kanin at ulam pambaon sa school. Biglang tumunog ang cellphone ko sa kwarto. Hindi ko nasagot dahil nasa kusina ako. Maya-maya, nag-ring uli ang cellphone ko. Dali-dali ko itong sinagot. Hello? Good morning. Sino to? Iuwi mo ang dress ko. Hindi yan sa'yo. Sabi ng malamig niyang boses. Ha? Wrong number ka ata. Pakicheck na lang po yung number bago ka tumawag. Hindi na siya sumagot at inend na ang call. 6 a.m. na, kaya nagmadali na akong pumunta sa school kahit may iba sa pakiramdam ko. Lumipas ang ilang araw. Kasalukuyan kong inihahanda ang susuotin ko sa nalalapit na JS prom. Bigla akong napansin na parang may mantsang kulay pula yung dress. Parang dugo. Pero hinayaan ko na lang. Dumating na ang araw na hinihintay ng lahat. Ang JS prom. Nag-aayos ng lahat. Pagkatapos kong mag-hair and makeup, pumunta agad ako sa room namin dala ang susuotin ko. Pinakita ko agad sa kaklase ko yung dress. Teka, ba't may dugo yung dress mo sa likod? Tanong ng classmate ko. Ako nga rin nagulat. Wala tong mantsang to nung binili ko to sa Ukay-Ukay. Sagot ko. Nagkatinginan na lang kami at hinayaan na lang. Total, hindi naman kita kasi nasa likod naman ng mantsa. Pumunta kami agad sa covered court ng school para mag-line. Maya-maya, nagsimula na rin ang JS prom. Enjoy ang lahat. Lumipas ang ilang oras at natapos na ang prom. Kasalukuyan kami naglalakad pa uwi nang biglang may tumulak sa akin sa kalsada. Naaksidente ako. Dinala agad ako sa ospital at tinext ni Ira ang mama ko. Pero iba ang nag-reply.
Celine, may nag-text. Unknown number. Sabi ng classmate ko. Ha? Ano sabi? Sana daw namatay ka na lang. Lumipas ang ilang araw at nakauwi na ako sa bahay. Dinala agad ako ni mama sa albularyo. Sabi ng albularyo, may masamang espiritu daw na nagalit sa akin. Para mawala daw ang sumpa, dapat daw sunugin ko ang damit na may mantsa na binili ko sa ukay-ukay. Nagulat ako kasi hindi ko pa naman naikukwento yung about sa mantsa ng damit. Pero sinunod ko pa din ang sabi ng albularyo. Pagkatapos nun, naging magaang na ang pakiramdam ko. At pagka-graduate ko, bumalik na agad ako sa Mindanao.